Ate Belle! Sabay na sigaw ng dalawa pa niyang kapatid habang papasok sa loob. Dala-dala ang cellphone. Napapikat si Belle sa ingay nila. Hoy, hinaan niyo naman ang boses niyo. Masakit na ang ulo ko. Pero hindi siya pinakinggan. Ate, ikaw to, diba? Nanginginig sa excitement ang boses ng kapatid niya. Ikaw na to! Viral ka! Ano bang pinagsasasabi ninyo? Mahina niyang sabi. Nilapit sa kanyang cellphone at doon niya nakita. Isang larawan, isang lalaki nakasuit. Gwapo, matangkad, may aura na parang hindi ordinaryong tao, at isang babaeng inaalalayan nito. Nakasuot ng jacket, may benda sa braso. Ang nasa picture na iyon ay walang iba kundi si Damien. At siya, sa labas ng ospital kung saan siya nito dinala kahapon. Kahit hindi malinaw ang mukha niya, alam niya agad, siya yon. Namumutla siyang napaupo. Ano to? Halos pabulong niyang tanong. Ate, hindi mo ba alam? Sabi ng isa pa niyang kapatid. Yung lalaki nakabangga sa'yo? Si Rey Damien Artuquizaga palang pangatlong prinsipe ng Spain. Parang biglang huminto ang mundo ni Belle. Prince? Oo. Halos sabay nilang sigaw. Andito lang pala siya sa Pilipinas para magbakasyon. Nanginginig ang kamay ni Belle habang binabasa ang mga headline sa phone. Spanish Prince Damien spotted with mystery Filipina in hospital. Is she his girlfriend? Future royal bride? Hindi. Halos hindi siya makahinga. Hindi pwede. Ate, sabi ng bunso, lahat ng taong iniisip na ikaw ang girlfriend niya. Napahawak si Belle sa dibdib niya. Siya? Isang delivery girl na baon sa utang ang pamilya? Girlfriend ng isang prinsipe? Parang biro ng tadhana. Parang panaginip o bangungot. Hindi niya lubos sa kalain na ang lalaking yon ay may dugo palang maharlika at hindi niya rin alam na sa simpleng pagtatagpo na yon ay tuluyang magbabago ang kanyang buhay. Si Belle ay hindi pinanganak na mahina. Kung ang buhay niya ay isa mang fairy tale tulad ng pangalan niya, tiyak na isa siya sa mga Disney princess na matibay ang loob. Napalaban at hindi pumapayag na hinahamak-hamak lang siya ng mga tao. Sa kahit ano o kahit sino ay hindi siya nagpapadaig. Pinalaki kasi siya ng isang inang matapang na nagturo na dapat ay marunong tayo na ipagtanggol ang ating mga sarili. Hindi rin siya lumaking mayaman o may proteksyon ng isang ama na handang ipagtanggol siya laban sa mundo. Bata pa lang siya nang mawala ang kanyang ama at mula noon para na ring nabunot ang haligi ng kanilang pamilya. Pero sa halip na gumuho, may isang batang babae na tumayong haligi sa gitna ng unos. Si Belle. Ang kanyang ina ang nagtaguyod sa kanilang lahat. Pero si Belle ang naging kanang kamay nito. Siya ang panganay. Siya ang unang natutong magtiis. Siya ang unang huminto sa pag-aaral para makapagtrabaho at makatulong. Habang ang mga kaedad niyang pinsan rin nag-aaral sa kolehiyo, nagpapadala ng graduation picture sa family group chat at may mga bagong cellphone taon-taon, si Belle naman ay nagpapalit ng uniforme. Minsan cashier, minsan waitress. At kapag weekend, isa siyang delivery girl. Kahit anong trabaho, papatulan niya. Basta may maipangtustos sa pagkain ng mga kapatid niya. Basta may maibayad sa kuryente. Basta may maikain sila sa pang-araw-araw. Pero sa mata ng mga kamag-anak nila, hindi iyon heroism. Para sa kanila, kabiguan niyon. Sayang si Bella, no? Matalino't maganda sana. Pero mukhang hanggang dyan na lang talaga. Mukhang malabo nang maabot niya pa ang mga pangarap niya. Yung mga pinsan niya, manager na. Samantalang siya, taga-deliver pa rin. Di talaga aasenso kapag ganyan.
Lalo na kapag hindi nakapag-aral, kaya swerte ang mga pinsan niya kasi napag-aral sila ng mga magulang nila at nagkaroon ng magandang buhay. Samantalang sila ng mga kapatid niya, ganyan lang. Maaga rin kasing nawala ng ama. Narinig ni Belle ang lahat ng iyon. Paulit-ulit. Parang sirang speaker. Halos kabisado niya na ang mga salitang yon. Sanay na siya sa ganon kaya hindi na siya apektado. Ang alam lang niya kasi ay maswerte siyang tao. May mga kapatid siya na talaga namang napakamasayahin. May mapagmahal silang ina na talagang handang gawin ang lahat para sa kanila. At kahit nahirap, nagagawan pa rin naman nila ng paraan para makaraos. God always provide. At doon pa lang panalo na siya. Dumating ang araw ng family reunion. Ang pinakakinaiinisan niyang okasyon sa buong taon. Ayaw niya man sana na dumalo pa roon pero syempre di naman pwede bilang respeto na rin sa pamilya ng kanyang ina. At sa sariling ina na alam niya na gusto rin makasama ang pamilya kasi bibihira lang naman mangyari yon. Sa isang malaking bahay ng tiyahin nila ang venue. May lechon, may catering, may live band pa. Ang mga pinsan niya ay naka-designer dress at mamahaling relo. May mga dalang bagong kotse. May mga kwentong promotion. May mga kwentong travel abroad. Habang si Belle, ibang-ibang itsura niya sa kanila. Hindi tulad ng mga pinsan niya na pang sosyal ang kasuotan. Simple lamang ang sa kanya. Simpleng blouse lang at maong. Lumang bag na regalo pa ng kapatid niya nung birthday niya 2 years ago. Walang suot na mamahalin at kumikinang na alahas. Natural na ganda ang meron siya. Iyong ganda na namanan niya sa kanyang ina. Pero aaminin niya na walang-wala talaga siya sa mga pinsan niya. Di naman siya naiinggit o ano. Sadyang aware lang siya sa bagay na wala siya. Pagpasok pa lang niya, ramdam niya na ang mga mata. Alam niya na agad na huhusgahan siya ng mga ito. Hobby na yata nila yon. Para bang hindi mapakali ang mga dila nila kapag hindi siyang napag-usapan ng mga ito. Uy, si Belle, kamusta na? Tanong ng isang tiyahin na halatang hindi naman talaga interesado o masaya na makita siya. Tingin pa lang ay nanghahamak na. Okay naman po ako, tiya. Nakangiti na sagot niya dito. Tumaba ka yata, ha? Marami lang pong pagkain. Sa susunod, bawas-bawasan mo naman ang pagkain. Mag-diet ka. Hindi healthy ang ganyang katawan. Sige ka, baka matulad ka sa iyong ama na maaga nagkasakit at namatay. May peke pa ring ngiti sa kanyang labi na sumagot siya. Sa susunod, busalan niyo rin ang bibig niyo para hindi po kung ano-ano mga walang kwentang bagay ang lumalabas dyan. Aral din po kayo ng good manners. Taon-taon na lang kasi parang palala ng palalang ugali mo. Agad na nangunot ang mukha ng kaniyang tiyahin, pero malambing pa rin ang ngiti sa labi niya. Ang ganda mo rin po ngayon, Chang. Mukha kang hotdog sa suot mo ngayon. Ano ka mo? Fit na fit po sa inyo eh. Kitang-kita ang kaseksihan mo. Pagkatapos niya makipagplastikan sa kanyang tiyahin, ay aalis na sana siya para lumapit sa kanyang ina at mga kapatid. Pero hindi natuloy dahil sa mga atribidang kontrabida ng kanyang buhay. Anong trabaho mo ngayon? Dagdag pa ng pinsan niyang si Carla. May ngiting mapanukso kasi magmamataas na naman. Isa ako ngayong waitress. Minsan ay delivery girl naman. Sagot ni Belle. Hindi niya nahihiya ang kanyang trabaho. Proud na proud pa nga siya dito kasi dito siya kumukuha ng kanilang pang-araw-araw. Malaking bagay sa kanya at sa pamilya niya ang trabaho niya. At sa tingin niya ay wala namang mali sa trabaho at sideline niya as long as marangal. Hindi ba? Waitress at delivery girl? Ano ba naman yan? Napailing si Carla na mukhang sobrang disappointed para sa kanya. Hindi pa rin napopromote sa mas mataas na posisyon? Buti pa ako. Full-time HR manager na. May halakakan sa paligid. Sa susunod, try mo naman mag-apply sa mas magandang posisyon. Malay mo naman, hindi ba? Kahit wala kang diploma, tulad namin, baka pwede ka pa rin naman na matanggap. Di naman pwede na habang buhay na lang waitress at delivery girl. Wala kang patutunguhan sa ganyan. Nakakahiya lang.
Wala naman nakakahiya sa trabaho ko. Marangal ang ginagawa ko, tsaka kung para sa inyo ay mababa lang ginagawa ko, edi problema nyo na yun. Ang mahalaga naman ay nananatiling malinis ang puso't budi ko. Kayo nga nakarating lang sa ganyang posisyon. Akala mo kung sisina na. Huwag kayong masyadong mapanghusga porket mas nakakaangat kayo. Tsaka, huwag niyo ring maliitin ang ginagawa ko kasi ang mahalaga ay napoprovide ko ang lahat ng kailangan ng pamilya ko. Natahimik si Carla at biglang naging mabigat ang hangin sa paligid. Kaya to the rescue naman ang isa pa niyang atribida na pinsan para dagdagan pang gasolina. Ang noon nga ay nag-aalab ng apoy. Si Belle kasi masyadong mabait sa pamilya, hindi tuloy umaasenso. Sabi ng isa pa. Kasi nga wala naman siya tinapos kaya kahit hindi niya pa unahin ang pamilya niya, di pa rin sila aasenso. Dagdag pa ng isa. Alam mo naman sa panahon natin ngayon, kapag wala ka natapos, di hanggang dyan ka na lang. Tumahimik ang paligid. Parang hinihintay kung iiyak ba siya. Pero hindi si Belle ang tipo ng babaeng umiiyak sa harap ng mga taong gustong makita siyang bumagsak. Kaya sa halip na luha ang pakita sa kanila ay ngumiti siya. Yung ngiti na nagpapakita na baliwala lang sa kanya ang lahat ng mga sinasabi nila. Alam nyo, sabi niya na malinaw at kalmado ang tono. Oo, hindi ako nakapagtapos. Pero kailanman, hindi ko kinakahiya na hindi ako nakapag-aral kagaya ninyo. Kahit kailan ay hindi ako nagalit. Kasi sabi niyo nga, ay ganito lang ako. At kailanman ay hindi ko rin pinagsisihan na mas inuna ko ang pamilya ko kesa sa sarili ko. Kasi silang mas mahalaga sa akin. Ano naman ang silbi ng mataas na posisyon? Malaking kita kung wala naman sila. Ano pa bang silbi ng mga material na bagay kung wala naman ang paglalaanan ko nun? Kung sa inyo mas mahalaga ang umasenso, ang yaman o kung anumang mga material na bagay kaysa sa pamilya ninyo, pues magkaiba tayo. Hindi niyo ako pwedeng husgahan dahil itong pinili ko at hindi ko rin naman kayo huhusgahan o mamaliitin dahil yan ang mas mahalaga sa inyo. Natahimik ang mesa sa sinabi niya. Mas pipiliin ko ng maging pagod at marangal, dagdag ni Belle, kesa maging mayaman pero mapangmata sa kapwa. Natahimik sila sa kanyang sinabi. Wala nang nagtangkang sumagot o tumawa kasi isang malaking sampal para sa kanilang lahat ang mga sinabi niya. Ngumiti naman si Belle sa mga ito at in-excuse pa ang sarili para lumapit sa kanyang mga kapatid. Wala nang nagawa ang iba kundi sundan siya ng tingin. Nagkatinginan pa sila habang palayo si Belle sa kanila. Sa pagkakataon na yon, ang mga kamag-anak nila na sanay manghamak at mamaliit ang kapwa ay siya ngayong tapatahimik ng babaeng lagi nilang minamaliit. Dahil si Belle, kailanman ay hindi may yayakuran ni numan. Maaga pa lang igising na si Belle. Sa maliit nilang bahay na ang kisame ay sira at may bahid ng tulo kapag umuulan, naroon siya sa harap ng salamin. Nag-aayos ng buhok niya. Simple lang ang suot niya, itim na jacket, maong nakupas, at nakahanda ng delivery bag na laging nasa motor niya kapag ka-weekend. Sabado ngayon, pero sa halip na magpahinga siya kasi wala siyang trabaho sa restaurant na pinapasukan niya, pinili niya na magtrabaho. Doble ang pagod kasi wala siyang pahinga. Pero ayos lang yon, kasi ang ibig sabihin nun ay doble rin ang kita. Kailangan niya kasi talaga ang extrang kita. Kailangan ng pangmatrikula ng mga kapatid niya. Kailangan ng gamot ng mama niya. Kailangan ng bayad sa kuryente, tubig at utang. Wala na nga yata sa bokabularyo ni Belle ang pahinga. Habang nag-aayos siya ng sapatos, lumapit ang kanyang ina na si Aling Mercy, hawak ang isang baso ng mainit na kape. Binigay nito sa kanya ang tasa ng kape at nag-thank you naman si Belle sa ina. Talagang alagang-alaga pa rin siya ng kanyang ina kahit ngayong malaki na siya. Bago siya pumasok sa trabaho, talagang lagi itong naghahanda ng almusal at kape para sa kanya. Kasi ayaw nito na pumasok siya sa trabaho ng gutom.
Kaya naman parati talaga siyang inspired sa kanyang trabaho dahil sa inang mapagmahal. Anak, mahina nitong sabi. Sorry ah. Napalingon naman si Belle sa ina sabay kunot ng noo. Bakit ka nagsusorry ma? Napabuntong hininga ang kanyang ina. Kasi hanggang ngayon, ganito pa rin ang buhay natin. Kahit anong sikap mo, parang walang nangyayari sa buhay natin. Tapos ikaw pang kailangang huminto sa pag-aaral. Tapos yung mga kamag-anak natin, kumakapang maliit. Ma, putol ni Belle. Lumapit din siya, tinawakan ng kamay nito. Wala kang kasalanan, kaya wala kang dapat naihingi ng tawad sa akin. Naninikip ang dibdib niya nang makita ang lungkot sa mga mata nito. Pinisil niya ang kamay nito at saka ngumiti. Hindi mo naman ginusto na mahirap tayo. Hindi mo ginusto na mawala si Papa. Hindi mo ginusto na mangyari lahat to. Kaya huwag mo sisisihin ang sarili mo. Napapikit si Aling Mercy. Halatang pilit pinipigilan ang luha. Kung tutuusin, dagdag ni Belle, mas nagpapasalamat pa nga ako sa'yo. Kasi pinalaki mo akong hindi duwag. Kami ng mga kapatid ko, lumaki kami ng maayos. Tinuruan mo akong huwag sumuko. Tinuruan mo akong tumayo. Kahit ilang beses akong itulak. Kung hindi dahil sa pagpapalaki mo sa amin ng mga kapatid ko, kung hindi dahil sa lahat ng aral na tinuro mo sa amin, baka lumaki kaming talunan at madaling sumuko sa hamon ng buhay. Kaya sa halip na sisihin mo ang sarili mo, gusto ko na maging proud ka sa sarili mo, Mama. Kasi kahit mag-isa ka lang, lumaki kami ng mga kapatid ko ng maayos. Ngumiti siya. At tungkol naman sa mga pinsan ko, hayaan mo na sila. Puro lang naman kayabangan yan eh. Di naman sila nagpapakain sa atin. Ngumiti naman ang kanyang ina, kahit pa nangingilid na ang luha sa mga mata nito. Darating ang araw, Mama. Makakaahon tayo. Di man ngayon, di man bukas. Pero alam kong darating ang araw na yon. Lahat ng pinagdaanan natin ngayon, challenges lang to sa atin ang mundo kasi alam niyang kapag nalampasan natin to, magiging deserving tayo sa lahat ng kagandahan sa mundo. Hindi ito ang katapusan. Napaluha ang kanyang ina at niyakap siya ng mahigpit. Napakabuti mong anak. Ngumiti si Belle. Siyempre, nagmana ako sa'yo. Napatawa si Aling Mercy kahit may luha pa sa mata. Noong paalis na siya sa trabaho ay hinatid pa siya ng kanyang ina sa labas ng kanilang bahay at kumaway habang palayo ang motor niya. Sa trabaho bilang delivery girl, kilalang kilala na si Belle. Hindi lang dahil sa sipag niya, kundi dahil sa ganda at tapang niya, kaya nga marami rin ang mga humahanga sa kanya. Sadyang wala lang talaga siyang oras para sa kanila dahil ang priority niya ay ang trabaho at pamilya. Habang nag-aayos siya ng mga ide-deliver niya, ay may lumapit na naman sa kanya. Belle, kain tayo lang sa labas mamaya. Tanong ni Jomar, isa sa mga riders na nagkakagusto sa kanya. Libre ko. Umiling siya. Pas, nagluto naman ang nanay ko sa bahay. Di sama mo na lang sila sa atin. Sabihin mo ang mama mo na wag na siya magluto. Libre ko na lang kayo. Pilit pa nito. Wag na, libre mo na lang mga kaibigan mo, wag na ako. Tsaka baka kung ano pang isipin ng nanay ko. Gusto ko rin naman magpakilala sa nanay mo. Ha? Bakit ka naman magpapakilala sa nanay ko? Hindi naman tayo magkaano-ano. Hindi naman kailangan malaman ng nanay ko kung sino mga katrabaho ko. Tawanan pa ang ibang riders. At sinabi kay Jomar na wala talaga itong chance sa kanya. At kahit pa hindi raw ito umamin sa kanya, ay rejected na agad ito. Hindi naman talaga sobrang taas ang standard niya. Sadyang ayaw niya lang ng kahit anong issue sa trabaho at ayaw niya rin na pinag-aaksayan siya ng oras at pera ng ibang tao kaysa ilaan iyon sa mas may makabuluhang bagay. May ilan sa mga katrabaho niyang babae ang napapailing sa kanya. Hindi dahil sa natutuwa sila o kung dahil iyon sa kinaiinisan din siya ng mga ito. Napaka-filingera talaga. Bulong ng isa. Maganda lang, kala mo na kung sino. Narinig iyon ni Belle. Noon pa man, lagi na siyang may naririnig na kung ano-ano sa kanila. Kahit pa wala naman siyang maling ginagawa sa kanila. Kaya ngayon ay hindi niya na pinalampas iyon.
Excuse me? Sabay lingon niya sa dalawa. Ako na naman pang pinaparinggan ninyo? Umirap ang isa. Sino pa ba? Ikaw lang naman ang filingera dito. Akala mo kung sinong gusto ng lahat? Namewang siya, tinaasan sila ng kilay. Hindi ako filingera. At hindi ko rin kasalanan na pinanganak akong maganda kaya nagugustuhan ako ng iba. Kung naiinggit kayo, hindi ko kasalanan yon. Close yun na lang yung mouth nyo at itigil ng kakapaiikot ng mga mata dahil baka tuluyan yung tumirik. Mag-focus na lang kaya kayo sa trabaho ninyo at hindi sa buhay ko. Tumahimik ang dalawa pero naroon pa rin ang inis. Tinarayan niya na naman lalo ng dalawa. Mas nakakaganda ang pagiging masipag at hindi pagiging pakaalamera. Dagdag niya. Try niyo rin, minsan. Pagkatapos na iniwan niya ang dalawa at nagpaalam na sa boss nila na ide-deliver ng mainit pang pizza. Taas na pa siyang lumabas ng pizza house, sabay irap sa ibang may galit sa kanya. Kahit ilang taong humila sa kanya pababa, kahit ilang beses siyang kotsain, hindi nila kayang baliin ang isang babaeng sanay lumaban. Samantalang sa kabilang dulo naman ng mundo, sa isang marangyang palasyo sa Madrid, tahimik ngunit mabigat ang hangin sa loob ng isang pribadong silid. Nakatayo sa harap ng bintana si Prince Rey Damien Artuquezaga. Nakasuot siya ng simpleng itim na long coat. Ini maikakailang dugong maharlika sa kanyang tindig. Matangkad, maputla ang balat, at ang mga matang kulay asol ay tila kayang ilihim ang sekreto ng mundo. Hindi man siyang magmamana ng trono, hindi siya magiging hari, pero isa pa rin siyang prinsipe ng Espanya kaya marami pa rin ang mga taong gustong kumapit sa kanya. Unlike mga kuya niya na maaaring magmana sa trono ni Damien at isang CEO ng sarili niyang kumpanya at marami pa siyang iba't ibang businesses. Pangatlong anak siya ng pamilya Artuquezaga. May dalawa silang nakakatandang kapatid, ang kambal na sina Evander at Lysander. Ang dalawa ay kilala bilang the Twin Lions of Spain. Matatalino, malalakas ang impluwensya. Isa sa kambal ang maaaring sumunod sa yapak ng kanilang ama bilang hari. Ngunit sa kabila noon, walang kompetisyon na nagaganap sa tatlong magkakapatid. Mataas kasi ang respeto nila sa isa't isa. At sa katunayan, ang kambal ay overprotective din sa kanilang pinakabatang kapatid. Kaya ngayon, parehong galit ang kambal dahil sa lahat ng nangyayari. Sa mga gulong pilit ini-involve si Damien. This is not a joke, Damien. You need to take this matter seriously. Mariing sabi ni Evander. Ang ex-girlfriend mo gumagawa ng mga kwento. Dagdag pa nito sa wikang Spanish. Tanda na galit talaga ito. Pinapalabas niya na kayo pa rin. Naiinis namang dagdag ni Lysander. Ginagamit niya ang pangalan mo para linisin ang sarili niyang kasalanan. Tahimik lamang si Damien. Nakatingin pa rin siya sa labas. Sa malayong mga ilaw ng syudad. Hayaan niyo na. Marahang sabi niya. People will forget. Sa kanilang tatlo, siya ang laging pinakakalmado. At isa rin yan sa dahilan kaya ang dalawa ay protective pagdating sa kanya. Ayaw niya kasi na mag-aksaya ng oras o panahon sa mga bagay na alam niyang pag naglaon ay makakalimutan din naman. Biglang bumaling si Evander sa kanya. Hindi nila basta makakalimutan kung araw-araw siyang gumagawa ng issue sa media. Alam mo bang sinasabi niya? Binabaliktad pa ang kwento. Pinapalabas na ikaw ang nag-cheat at pinatawad ka lang niya dahil mahal ka talaga ng babaeng yon. I mean, hindi exactly galing sa kanya yon pero iyon ang iniisip ng mga tao. And she's not even trying to deny it. Gusto lang niyang palabasin. Mahal ka niya at hanggang ngayon kayo pa rin, which is not true. At alam din namin na ginagawa niya yon just to stay relevant. Matapos ang ginawa niya sa'yo, wala na siyang karapatan na dumikit pa sa kung sino mang mga Artuquezaga. Dagdag pa ni Lysander sabay kalikot sa hawak na iPad at ipinakita ang mga balita. See this? Ginawa niya to lahat para maging relevant pa rin. Binasa ni Damien ang headlines.
Model Ariana, the ex-girlfriend of Prince Damien, claims they are still in contact. Royal love not over yet? Did Prince Damien really forgive her? May iba pa siyang nabasa na nagsasabi na siguro nga siya talagang nagkamali at pinili lang ni Ariana na patawaran siya. Napailing siya dahil doon, habang ang kambal naman ay halatang naiinis. You can't just ignore this, Damien. Kahit ang palas ay hindi payag na baliwalain ito, that's why gumagawa na kami ng paraan para madelete ang lahat ng articles na kumakalat online. Let her, sabi niya na lang. She's desperate. Sooner or later, mapapansin din ng mga tao na siyang desperado. Desperate o hindi, sagot ni Evander. She's damaging your image. Isa kang Artukuizaga. Hindi pwede na basta-basta na lang dumisan at gawa ng kwento ang buhay mo ng isang babaeng nag-cheat sa'yo. Sa wakas, humarap si Damien sa kanila. Kuya, I don't care about my image right now. We're over. That's it. Niloko niya ako. Sabi pa ni Damien. She broke my trust. No amount of fake stories will change that. Lumapit si Lysander at ipinatong ang kamay sa balikat niya. We know. That's why we're angry. Siya na nagkamali, siya pang may gana na gumawa ng ganito. Kung nanahimik na lang sana siya. Kahit hindi niya pa inamin sa lahat na siyang may kasalanan sa nangyari sa inyo noon, hahayaan naman natin siya. But no, she chose to stay relevant over peace. At dahil mahal ka namin, dagdag pa ni Evander, hindi namin hahayaang gamitin kanya para sa sarili niyang interes. Hindi rin kami papayag na may kung sino man ang makasira sa image ng Artukuizaga. Napabuntong hininga si Damien. Ayoko na ng gulo, sabi niya. I just want peace. Ngumiti si Lysander ng bahagya. You'll get peace. We'll make sure of that. Hinayaan niya na lang ang mga kapatid niya sa kung ano man ang pinaplano nila. Kilala niya naman kasi ang dalawa at alam niya rin na talagang determinado ang dalawa na panatilihin ang maangkandang image ng mga Artukuizaga. Sa labas ng bintana, patuloy ang pagliwanag ng syudad. Hindi alam ni Damien na sa kabilang panig ng mundo, isang babae ang bigla na lang papasok sa buhay niya dahil ang tadhana ay lihim na gumagawa ng paraan upang pagtagpuin ang dalawang taong magkaibang mundo at tuluyang babaguhin ang takbo ng kapalaran nilang dalawa. Ilang araw pang lumipas mula ng gabing yon pero hindi pa rin nauupos ang issue. Ayaw ng palasyo na makialam ng sobra dahil problema naman niyon ng dalawang individual at hindi ng buong bansa. Pero syempre, hindi naman maitatanggi ang pag-aalala ng mga Artukuizaga para sa kanilang anak. Kung kaya ngayong araw nga ay muling pinatawag si Damien upang makausap. Nakatayo si Rey Damien sa harap ng kanyang ama. Ang Haring Alejandro Artukuizaga na seryosong mukha habang binabasa nito ang ulat. Your name is everywhere. Mabagal na sabi nito. Not for your charity work, not for your diplomatic missions, but for a scandal. Huminga ng malalim si Damien. It's because of her, Papa, sagot niya. She keeps spreading lies. Tumingin ang hari sa kanya. And those lies are damaging the crown. Even if you're not the heir. Tumahimik si Damien. You are an Artukuizaga. Lugtong ng hari. Your reputation is not yours alone. It belongs to this family. To this country. I know. Mahinang sagot ni Damien. And I'm sorry. Sinabi niya sa kanyang ama na magbibigay siya ng statement para malinawan ang lahat. At pumayag naman ang kanyang ama. Pero bago niya gawin yon ay kailangan nila ng masusing pagpaplano. Hindi siya pwede basta-basta na lang humarap sa media at paratangan ng ex-girlfriend niya na nagsisinungaling lang ito. Kahit pa iyon ang gusto niyang gawin. Wala naman sana sa plano ni Damien na patulan pa ang ex niya. Pero talagang wala itong balak na tumigil at hindi pa rin natatapos ang lahat.
Kinabukasan, paglabas ni Damien ng isang hotel matapos ang isang charity meeting, biglang sumulpot ang mga paparazzi at kaagad din siyang kinuyog ng mga ito. Pinaulanan ng samot-saring tanong tungkol sa issue. Prince Damien, is it true you're still with your ex-girlfriend? Did you forgive her? Are you secretly seeing her again? Sunod-sunod ang flash ng camera at masakit ang ulo niya. Pagod na siya, hindi lang sa trabaho kundi sa gulo na iniwan ng isang babaeng minsan niyang minahal. Magdadalawang taon na ang lumipas mula nang maghiwalay sila ni Ariana at ngayon lang nagkagulo ang lahat. Prince Damien, are you still in love with her? Napapikit siya sandali. May mga tanong pa na kung siya ba talagang may kasalanan sa nangyaring hiwalayan nila ni Ariana noon. Kung may third party bang involved at kung pinatawad lang siya ni Ariana. We are no longer in contact. Marin niyang sabi. She's lying. Nagbulungan pa ang mga reporter. And for the record, dugtong niya, I am currently in a relationship. Natahimik lalo ang lahat dahil sa dinagdag niya. And I'm about to get married. What? Bulalas ng ilan. Who is she? When is the wedding? Hindi na sumagot si Damien. Nilampasan niya na sila at pumasok na siya agad sa kanyang sasakyan. Pagkasara ng pinto, doon lamang siya napasandal at napamura ng mahina. What did I just do? Alam niyang pinalaki niya lang lalo ang problema dahil sa sinabi niya. Ewan niya rin ba at ang mga katagang iyon basta na lang lumabas sa bibig niya nang hindi man lang niya pinag-iisipan. At bago pa man siya makabalik sa Arthur Gonzaga Place, ay alam na ng mga magulang niya ang tungkol sa sinagot niya kaya agad siyang pinatawag at kinausap ng mga ito. Ngayon ay kaharap niya ang mga magulang. Ganon din ang dalawa niyang kapatid na seryoso ang mga mukha. Who is she? Tanong ng kanyang ina, si Queen Isabella. The woman you're going to marry. Bakit hindi mo man lang sinabi sa amin na balak mo palang magpakasal? Kung hindi pa namin napanood ang balita, hindi pa namin malalaman. Tumingin si Damien sa mga magulang. You will know her. Soon. Napakunot noo ang hari. Damien, may iyo. Maring sabi nito. I hope you know what you said is not a joke. I know. Sagot niya. But I will fix this. Tumingin ang reyna sa kanya, tsaka sa hari na nagbuntong hininga. Damien, we're not mad, sabi ng ama. Kung totoo man ang sinabi mo na may napupusuan kang pakasalan, then we're very happy. Pero sana lang, bago mo i-anunsyo yon, sinabi mo muna sa amin para naman napaghandaan natin at napag-aralan na hindi ka dapat nagpapadalos-dalos. Yumuko siya. I'm sorry. Está bien, papa. Sabi ni Lysander, magagawan pa naman natin ang paraan yan. I mean, kaya namin gawa ng paraan tsaka hindi rin naman natin masisisi si Damien at bigla niyang sinagot ang tanong. Bigla siyang kinuyog ng mga taga-media na yon. Tsaka siguro nagsiselos na rin ang gusto niyang pakasalan dahil sa lahat ng issue kaya sinabi niya na yon to assure her. It's raw and unscripted. It makes him more genuine and sincere. Halos mapangiwi si Damien sa sinabi ng kuya niya pero tinikom niya lang ang bibig niya kasi alam niya na gusto lang naman ito na ipagtanggol siya sa galit ng kanilang ama. Napabuntong hininga na lamang kanilang ama habang si Lysander naman ay napapailing. We know you've been under a lot of stress. Maya-maya pa ay sabi ng kanilang ina. You've been carrying too much on your shoulders. So why not take a break habang inaayos namin ang gulo dito? Dugtong ng hari. Go on a vacation. Clear your head. Napaisip si Damien. To where? Tanong niya. Anywhere far from this mess. Sagot ng reyna. Somewhere quiet. Tumango si Damien. I think I really need that right now. Bago siya umalis ng bansa, hinarap siya ng kanyang mga kuya. Nasa private hangar sila. Si Evander ay nakasandal sa isang poste, habang si Lysander naman ay nakahalukip-kip. If you need anything, sabi ni Evander, we're just one call away. And don't do anything stupid. Dagdag pa ni Lysander, you already did enough.
Ngumisi si Damien. I know. Huminga naman ng malalim si Evander. And we hope you actually enjoyed time with your girlfriend or your fiancé. Kami nang bahalang mag-ayos ng gulong iiwan mo. Enjoy ka na lang kasama ang girlfriend mo. Kung sakaling meron man o kung totoo man siya. Napapuntong hininga si Damien. You two are impossible. Lysander smirked. But we're excited. When you come back, we want to meet her. Evander nodded. And just to let you know, we're already preparing ourselves for a royal wedding. Tumawa lang si Damien ng mahina. Isang halakhak na may halong kaba. At sa paglipad ng eroplano palayo sa Espanya, hindi alam ni Damien na isang maliit sa sulok ng mundo. Isang babaeng nagde-deliver ng pizza, nakikipaglaban sa buhay, at hindi magpapatalo sa kahit kanino. Ang siya palang magiging sagot sa kasinungalingang lumabas sa bibig niya. Walang kaalam-alam si Belle sa kung anong nangyayari sa labas ng bansa, kung anong isyong kinahaharap ng mga tao roon. Kahit nga sarili niyang bansa ay wala rin siyang alam sa kung anong nangyayari. Kung hindi niya buhay, wala siyang pakaalam. Hindi nga niya kilala kung sino mga presidente sa ibang bansa, kaya kung sakalin man na may makasalubong siyang hari o kung isa pang prinsipe, wala siyang makikilala. Malakas ang ulan ngayon, halos hindi na makita ni Belle ang kalsada sa harap niya. Habang minamaneho ang kanyang motor na may kahon ng delivery sa likod. Basang-basa na ang jacket niya at ang dulong bahagi ng buhok niya ay basa na rin. Nanginginig ang mga kamay niya sa lamig, pero mas nangingibabaw ang kaba. Late na ako, kailangan ko na ma-deliver ito ngayon din. May malaking penalty kapag na-late ng deliver. May chance pa na hindi tanggapin ng customer kaya maaari na siyang magbayad. At hindi niya pwedeng sayangin ng kahit isang sentimo. May matrikulang babayaran ng kapatid niya. May utang ang mama niya. Kaya mo to, Belle. Bulong niya sa sarili. Konting tiis na lang. Habang papaliko siya sa isang intersection, hindi niya napansin ang isang sasakyan kaya hindi siya nakapreno o makaiwas pa. Halos sumilapo ng motor ni Belle. Sumadsad siya sa basang kalsada, gumulong at tuluyang humandusay sa gilid ng daan. Ang kahon ng delivery ay tumalapon din. Nagkalat ang laman. Dagdag niya. Ramdam niyang hapdi sa tuhod, sa siko, sa palad. May mainit na likido na tumutulo. Dugo mula sa mga sugat niya. Umuulan pa rin ng malakas kaya lalo siyang basang-basa. Nagbukas ang pinto ng mamahaling kotse. May isang lalaking lumabas at nagmadali na nilapitan siya. Oh my God! Lumuhod ito sa tabi niya para tulungan at alalayan siya. Are you okay? Tanong nito na puno ng pag-aalalang tinig. Can you stand? Dahan-dahan tinulungan siya ng lalaki na maupo at doon lang niya nakita ng malinaw ang mukha nito. Matangkad, matikas ang tindig, basang-basa rin ang buhok pero kahit na ganoon, hindi matatawaran ng kagwapuhan parang galing sa isang pelikula. Does it hurt here? Tanong nito habang tinitingnan ang sugat niya. Yes. Pilit na sagot ni Belle. Halatang banyaga ang lalaki kaya hindi ito nakakaintindi ng Tagalog. But it's okay. I can still... No. Mariin itong sabi. You're bleeding. Tiningnan ni Belle ang tuhod niya. May malaking gasgas at tuloy-tuloy ang dugo. I'm fine. Giit niya. I just need to deliver. What? Nagulat ang lalaki kasi plano niya pa na ituloy ang pag-deliver kahit gano'n na ang lagay niya. You need to go to the hospital. Hindi pwede. Mabilis siyang sagot. I have to deliver this order or they'll charge me. Hindi na siya pinatapos ng lalaki. Get in the car. Po? I'm taking you to the hospital. Sir, ayos lang talaga. That was my car that hit you. Seryoso nitong sabi. It's my responsibility. Natahimik si Belle. Saglit siyang nagdalawang isip. Pero nang maramdaman niya ang hilo at ang patuloy na pag-agos ng dugo, napilitan siyang tumango. Okay.
Maingat siyang inalalayan ng lalaki sa pagtayo at pagpasok sa loob ng kotse nito. Malamig at mabango ang loob. Amoy leather na mamahaling pabango. Sit here. I'll drive. Habang sinasara ng lalaki ang pinto, napatingin si Belle sa kanyang basang damit. Sa dugong tumutulo mula sa tuhod niya. Grabe, ang malas ko talaga. Habang nagja-drive ay may tinawagan ng lalaki para i-pick up ang motor niya at ayusin kung ano man ang gulo ang maaari na mangyari dahil sa aksidente. Tahimik lamang si Belle. Iniinda ang sakit ng mga sugat niya, pati na rin ang katawan dahil sa lakas ng pagbagsak kanina. Wala siyang kaalam-alam na ang lalaking iyon, ang may-ari ng mamahaling kotse na nakabangga sa kanya, ay walang iba kundi si Rey Damien Artuquezaga, ang pangatlong prinsipe ng Spain, at hindi niya rin alam na dahil lang sa pagtatagpo na iyon ay tuluyan ng magbabago ang kanyang mundo. Tahimik ang emergency room, maliban sa mabilis na yabag ng mga nurse na naglalakad sa pasilyo. Nakaupo si Belle sa kama, bahagyang nanginginig, habang nililinis naman ng nurse ang sugat niya sa tuhod at siko. "Konting tiis lang ha, map dito," sabi ng nurse habang nililinisan ng antiseptic ang sugat niya. "Okay lang po," sagot naman ni Belle kahit napapapikit sa kerot. Sa gilid naman ng kama nakatayo ang lalaking nakabangga sa kanya. Hindi ito mapakali kanina pa. Nakamasid sa kanya at halatang nag-aalala. "How bad is it?" tanong ng lalaki sa nurse. Mababaw lang naman po ang sugat," sagot ng nurse. "Wala naman pong bali. Walang internal injury. Kailangan lang linisin at i-bandage." Halatang nakahinga ng maluwag ang lalaki. "Oh, thank God." Matapos balutan ang sugat ni Belle, ngumiti ang nurse. "You're lucky at hindi ka nakatamo ng kahit anong bali. Pwede ka nang umuwi pagkatapos yung makapagbayad dahil malinis na ang sugat mo." "Thank you," mahina niyang sagot. Umalis ang nurse at naiwan silang dalawa sa loob ng maliit na silid. Lumapit ang lalaki kay Belle, bahagyang yumuko para makapantay ang tingin nila. "Are you really okay?" tanong nito. "Does it still hurt?" Medyo lang," sagot niya, pilit nang humingiti. "But I'm fine, sir. Don't worry." Napabuntong hininga ang lalaki. "I'm so sorry." Seryoso nitong sabi. "I didn't see you in time. It was my fault." "May mali rin naman po ako sa nangyari." Mabilis na sagot naman ni Belle. "Nagmamadali rin po kasi ako. I should have been more careful." Ngumiti siya ng bahagya dahil hindi pa rin talaga nawawala ang matinding guilt sa mukha ng lalaki. "Besides, accidents happen. Di naman natin sinasadya mga ganitong bagay." Tinitigan siya ng lalaki na parang hindi makapaniwala sa kabaitan ng babaeng kaharap. "You're very kind," wika nito, at tumango si Belle. "So, it's really okay, sir." Pero halata pa rin sa lalaki ang pagsisisi. "I won't let this end like this," mariin itong sabi. "I will pay for your hospital bills. I'll fix your motorcycle and anything else you need. Just tell me." Napatulala si Belle. "Ha? Sir, I think that's too much." "I'm serious." Putol nito. "You got hurt because of me. You might not be able to work properly because of your wounds. I'll take the responsibility, and I won't allow you to suffer because of that." "Sir," mahinahong sabi ni Belle. Sapat na po na kayong magbayad sa ospital. Okay na po yun." Umiling ang lalaki. "No, that's not enough. So, you can tell me anything you want." Dagdag nito. "I'm sure I can give it to you." Napasingap si Belle sa narinig. Grabe naman ang lalaking to. Yun ang nasa isip niya ng mga sandaling yon. Well, sa itsura pa lang naman ito masasabi ng mayaman, pero hindi naman siya ganong kasama para i-take advantage ang nangyari at manghingi dito ng kung ano-ano tulad ng sinasabi nito ngayon. Kung ibang tao lang siguro ang nasa sitwasyon niya ngayon, baka kung ano nang hiningi. Pero hindi naman siya ganong klase ng tao
At alam niya rin na hindi lang ang lalaking to ang may kasalanan sa nangyari kanina. Kasi may mali rin siya. Hindi ko po kailangan ng ganon, sagot niya. Hindi ko ugali na humingi ng kapalit, lalo na kapag alam kong may mali rin ako. Ayos na po talaga ako. Ngumiti siya ng bahagya sa lalaking guilty pa rin ng itsura. Ang mahalaga po walang malubhang nangyari. Saglit na natahimik ang lalaki, titig na titig lang sa kanya na parang lalo lang itong humahanga. You're really something. Bulong pa nito. Hindi alam ni Belle na sa simpleng katigasan ng loob at kabaitan niya, may isang prinsipe na unti-unting nahuhulog at humahanga sa kanya. Matapos masiguro ng nurse na maayos ang mga sugat ni Belle at wala na siyang dapat ipag-alala, pinayagan na siyang umuwi. Bumaba siya mula sa hospital bed at kinuha ang kanyang bag. Nakatayo na agad sa tabi niya ang lalaking nakabangga sa kanya at tila ba takot na takot pa rin mawala siya sa paningin nito. I will take you home, agad nitong sabi. Sir, okay lang po, kaya ko na. No? Mabilis itong putol habang seryoso ang tingin. I insist. It's the least I can do. Napakamot si Belle sa batok. Halata talagang guilty na guilty ito. Sige na nga po. Napapuntong hininga niyang sagot. But I'm really okay. Sa loob ng kotse, tahimik muna sila. Tanging ang tunog ng windshield wiper at ulan sa labas ang maririnig. Hanggang sa biglang nagsalita ang binata. So, what's your name? Napatingin si Belle sa binata. Belle po. Belle Reyes. Belle. Ulit nito. That's a beautiful name. Thank you. Mahina niyang sagot at bahagyang nahihiya. My name is Damien. Pakilala naman ng lalaki. Ray Damien Artojezaga. Napakunot noo si Belle. Spanish po kayo, no? Yes. Tumango ito. I'm from Spain and I've only been here for a few days. Really? Nagulat siya. I'm sorry, ang malas naman, ilang araw pa lang po kayo dito tapos ganito na agad ang nangyari. Ngumiti naman si Damien. You don't have to apologize. It was my fault. I wasn't careful enough. Doon napansin ni Belle na tuwing nagtatagalog siya ay bahagyang naglo-loading ang binata na para bang hinahalukay pa nito ang isipan para lang maunawaan ang sinasabi niya. Oh, bigla niyang sabi. You don't really understand Tagalog, no? Damien chuckled softly. I can, but only a little. I'm still learning, so please speak slowly if you talk to me in Tagalog. I'll try my best to understand. Napangiti si Belle. Noted po. Magaan ang aura ng lalaki. Hindi dahil sa gwapo ito or what, pero habang kasama niya ito, hindi siya nakakaramdam ng takot. Instead, she felt safe around him. Hindi to tulad ng ibang lalaki na nagkakagusto sa kanya. At halata rin na mataas ang respeto nito sa mga babae at sa sarili. Pagdating nila sa kanilang maliit na bahay, nagsipaglabasan agad ang kanyang mga kapatid at ang kanyang ina nang makita ang magarang kotse na huminto sa harap ng kanilang bahay. Belle? Tawag ng ina niya nang lumabas na siya ng sasakyan. Bumukas na rin ang driver's seat at lumabas mula roon si Damien. Kaya naman ang mga kapatid niya ay tulala dito, habang ang kanilang ina naman ay nasa kanya ang buong atensyon. Ano nangyari sa'yo, anak? Agad lumapit sa ina si Belle. Ma, okay lang po ako. May mga sugat ka, anong nangyari sa'yo? Lumapit si Damien at agad na nagpakalala. Good evening. Magalang nitong sabi sa Ingles. I'm Damien. I was the one who accidentally hit Belle earlier. Napatakip ng bibig ang ina ni Belle. Diyos ko, na-aksidente ka anak? Nabangga ka at ang lalaking ito ang nakabangga sa'yo? Please don't worry. Agad na dugtong ni Damien. She's fine. I took her to the hospital and everything has been treated and I will take responsibility for everything. You don't need to worry about any expenses. Napakahaba ng naging litanya ni Damien at halata ring kabado.
Nagsabi pa ito na hindi niya kailangang magtrabaho habang nagpapagaling siya. Kasi ito na raw ang bahala pero syempre ay hindi naman pumayag doon si Belle. Napangiti naman ang ina ni Belle. Maraming salamat sir. Hindi mo naman po kailangan na gawin ang lahat ng mga sinabi mo pero maraming salamat pa rin. Ma, hindi lang naman po siyang may kasalanan sa nangyari. Nagmamadali rin po kasi ako sa delivery kaya hindi ko siya napansin. You guys are very kind but I promise you to take full responsibility of what happened. Sabi ni Damien sa kanyang ina. Bago umalis ang binata, inilabas ni Damien ang isang card at inabot kay Belle. If you or your family need anything, just contact me. Sabi nito. Tumango naman si Belle. Thank you, Damien. Pag alis ang kotse ng binata, agad siyang pinapalibutan ng kanyang mga kapatid. Grabe ate, ang gwapo niya. Para siyang artista. Parang prince sa fairy tale. Siguro kayo talaga para sa isa't isa ate. Ang swerte mo naman kung sakali. Napakagwapo nun. Para talagang artista. Napailing na lang si Belle. Kahit hindi niya rin mapigilang mapangiti. Hoy, tumigil nga kayo. Tawa niya. Naaksidente lang ako, hindi ako nagka-love story. Samantala, matapos ang nangyari at umuwi na si Damien sa penthouse nito sa BGC para magpahinga. Kasi sumasakit ng ulo nito. Pag upo ni Damien, kinuha nito ang cellphone at doon nito nakita ang sunod-sunod na notifications. Mga tawag at mensahe mula sa magulang, kapatid at sa royal secretary. Nang buksan niya ang message ni Lysander, nakita niya ang isang link. Pinindot niya ito at agad na tumambad sa kanya ang isang headline. Spanish Prince Damien seen with mystery woman in Manila Hospital. Napamura siya sa sarili. Damn! Pinindot niya ang iba pang link na galing sa mga kapatid niya. Sunod-sunod na larawan ang lumabas. Kuhang-kuha ng paparazzi ang sandaling inalalayan niya si Belle palabas ng emergency room. Ang kamay niyang nasa balikat nito. Ang pag-aalala sa mukha niya. Hindi malinaw ang mukha ni Belle, pero malinaw ang mukha ni Damien. At sa mundo ng media, sapat na yon para gumawa ng kwento. Hindi pa man siya nakakahinga ng malalim, tumunog ang phone niya. Evander calling. Here we go. Bulong niya bago sagutin. Little brother. Bungad ni Evander at may halong tawa ng pang-aasar. Oh my God, we finally saw her. Well, not clear but we just know it's her. Who? Pagod na sagot ni Damien. The woman you're going to marry. Singit naman ni Lysander sa kabilang linya. We saw the photos. Photos? Napapikit si Damien. Yes. Natatawa na sabi ni Evander. Not very clear but we know she's Filipina. So that's why you chose the Philippines for your vacation, huh? We thought you were joking, dagdag pa ni Lysander. But turns out you really found someone there. Guys, susubukan sana niyang ipaliwanag. Kaso hindi na maawat ang dalawa. Relax, little brother, ani Evander. We're not mad. Actually, we're happy for you. Mama's already crying. Singit ni Lysander. She said finally you've moved on and one of us is finally getting married and it's gonna be you. At parang wala na siyang chance na magpaliwanag. Dahil matapos tumawag ng dalawa niyang kapatid, sunod-sunod naman na tumawag ang kanyang mga magulang, mga tita, mga pinsan. Lahat, iisa ang sinasabi. Congratulations, Prince Damien. We're so happy for you. We can't wait to meet her. Nang matapos ang huling tawag, binaksan ni Damien ang social media. Trending, his name, his face, pati na rin ang picture ng mystery woman na kasama niya. Mabuti na lang at nahiya pang kumuha ng picture at tinakpan muna ang mukha ni Belle bago i-post online. The mystery woman is believed to be the girlfriend of Prince Damien, mentioned during his recent interview. Sources say this could be his future bride. Napahawak siya sa ulo habang binabasa ang isang article tungkol doon. What have I done?
Ang isang desperadong kasinungalingan sa harap ng paparazzi ay naging isang pandaigdigang balita. At ngayon, naniniwala ang buong mundo na ang babaeng yon ang kaniyang fiancé. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kina Mirna Olavides from Puerto Princesa, Palawan, Remy Reyes from General Santos City, at Nancy Pineda from California, USA. Sa ating mga taga-subaybay, paki-comment naman po sa baba kung taga saan kayo para alam ko kung hanggang saan umaabot ang mga kwento ni Ate Jane at para ma-shoutout ko rin kayo sa mga susunod pa nating mga kwento. Maraming salamat sa pakikinig. Huminga siya ng malalim. Kung i-deny niya ito ngayon, babalik ang ex niya sa eksena. Babalik ang gulo. Babalik ang chismis. Pero, kung gagawin niyang totoo ang kasinungalingan na sinabi niya, ang tanging taong makakatulong sa kanya ngayon ay si Belle. Looks like I don't have a choice. Bulong ni Damian sa sarili. Samantala, kinabukasan, matapos ang aksidente, nilagnat naman si Belle. Hindi rin katakataka mula sa ulan, stress at sa mga sugat na tinamo niya. Bumigay na rin ang kanyang katawan. Nakahiga siya sa maliit niyang kama. May malamig na bimpo sa noo. Pilit na pinipikit ang mga mata kahit parang umiikot ang buong mundo. Tahimik sana ang umaga. Hanggang sa biglang bumukas ang pinto ng kwarto niya. "Ate!" Sigaw ng bunso niyang kapatid. "Ate Belle!" Sabay sigaw ng dalawa pa niyang kapatid habang papasok sa loob, dala-dala ang cellphone. Napapikit naman si Belle sa ingay nila. "Hoy, hinaan niyo naman ang boses niyo, masakit na nga ang ulo ko." Pero hindi siya pinakinggan. "Ate, ikaw to, diba?" Nanginginig sa excitement ang boses ng kapatid niya. "Ikaw to, viral ka." "Ano bang pinagsasasabi ninyo?" Mahina niyang sabi. Nilapit sa kanyang cellphone at doon niya nakita. Isang larawan, isang lalaking nakasuit. Gwapo, matangkad, may aura na parang hindi ordinaryong tao. At isang babae na inaalalayan nito. Nakasuot ng jacket, may benda sa braso. Ang nasa picture na yon ay walang iba kundi si Damian. At siya, na nasa labas ng ospital kung saan siya nito dinala kahapon. Kahit malinaw ang mukha niya, alam niya agad na siya yon. Namumutla siyang napaupo. Ano to?" Halos pabulong niyang tanong. "Ate, hindi mo ba alam?" Sabi ng isa niyang kapatid. "Yung lalaki na kabangga sa'yo, si Rey Damian Artuezaga, yun pala yung pangatlong prinsipe ng Spain." Parang biglang huminto ang mundo ni Belle. Prince? Oo. Halos sabay-sabay na lang sigaw. Andito lang pala siya sa Pilipinas para magbakasyon. Nanginginig ang kamay ni Belle habang binabasa ang mga headlines sa phone. "Spanish Prince Damian spotted with mystery Filipina in a hospital. Is she his girlfriend? Future royal bride?" Hindi. Halos hindi siya makahinga. "Hindi pwede. Ate, lahat ng tao iniisip na ikaw ang girlfriend niya." Napahawak si Belle sa dibdib niya. Siya? Isang delivery girl na baon sa utang ang pamilya. Girlfriend ng isang prinsipe? Parang biro ng tadhana. Parang panaginip o bangungot. Hindi niya lubos sa kalain na ang lalaking yon ay may dugo palang maharlika. At hindi niya rin alam na sa simpleng pagtatagpo na yon ay tuluyan ng magbabago ang kanyang buhay. Buong magdamag hindi siya mapakali. Kahit nakahiga ay parang patuloy pa rin umiikot ang isip niya. Si Damian isang prinsipe at siya ngayon ay nasa gitna ng royal scandal. Sa isang iglap naging ganito ang nangyari sa buhay niya. Hindi niya inaasahan na ang simpleng aksidente sa ulan ay hahantong sa ganitong kaguluhan.
Kinabukasan habang pinipilit pa rin niyang bumangon mula sa pagkakasakit, biglang pumasok ang kanyang ina sa kwarto. "Belle?" Maingat itong sabi. "May naghihintay sa'yo sa labas." Sino po?" Tanong niya. Huminga naman ng malalim ang kanyang ina. "Si Damien. Naroon sa harap ng bahay natin." Parang muling huminto ang mundo ni Belle. Ang prinsipe ay nasa harap mismo ng kanyang munting tahanan. Tahimik ang buong eskinita nang lumabas si Belle ng bahay. Sa harap ng kanilang maliit na gate, naroon si Damien, nakatayo sa tabi ng itim na mamahaling sasakyan. Suot ang simpleng polo at dark jeans. Pero hindi pa rin maitatago ang aura nito na pang maharlika. Kahit walang korona, halatang halata na hindi ito ordinaryong tao o isang basang mayaman lang na tao. Para hindi ito nababagay sa masikip at makalumang kalsada ng lugar nila. Sa katunayan, ang nangyayari ngayon ay parang isang eksenang hinugot mula sa pelikula. Isang lalaki nagmula sa maharlikang pamilya, nakatayo sa tapat ng isang babae na mahirap lamang. Huminto si Belle sa tapat ng binata at ang mga mata ay nakatuon lang sa kanya. Medyo paos ang boses niya dahil sa lagnat. "Do you need something, Sir Damien?" Nakatitig sa kanya ang binata. Kita sa mga mata nito ang pag-aalanlangan. Para bang pinag-iisipan kung ano ang tamang sasabihin. Hindi ito yung confident at kalmadong lalaki na nakita niya kahapon. Mukha itong kinakabahan. "Yes," mahinang sagot ni Damien. I do. Can we talk?" Tumango si Belle, pero nanatili ang distansya niya. "We can talk somewhere outside," dagdag naman ni Damien agad. "But if you're not comfortable going out with me, we can talk inside your house." Halos mapangiwi naman si Belle. Sa isip niya, inside the house? No way. Kilala niya ang pamilya niya, lalo ng mga kapatid niyang mahilig sa chismis at eksaherasyon. Pag pumasok si Damien sa loob, sigurado siyang pagkalabas nito, buong barangay nang may alam na ang Prince of Spain ay pumasok sa bahay nila. "Let's talk outside," mabilis siyang sagot. "Somewhere private." Bahagyang umiti naman si Damien, parang nakahinga ng kaunti. Alright. Sumakay sila sa sasakyan nito. Sa loob, ramdam ni Belle ang tensyon. Tahimik lang siya. Paminsan-minsan ay pasulyap-sulyap kay Damien. Gusto niyang magtanong, bakit ito nandito? Bakit gusto siya nitong makausap? Anong nangyayari? Bakit siya'y biglang nadamay at naging rumored fiancé pa nito, pero pinili niyang manahimik muna? Sa labas ng sasakyan, kita niya ang pamilya niya na nakasilip sa bintana at pintuan. "Naku, tingnan mo yon," bulong na isa niyang kapatid. "Boyfriend nga talaga ng ate natin. Prinsipe pa." Gigil si Belle kasi kahit hindi siya nakikita ng mga ito mula sa loob ng sasakyan, kitang-kita niya naman ang mapang-asar nila ng mga ngiti. Pero wala na siyang magawa. Ilang minuto pa, huminto ang sasakyan sa isang maliit na coffee shop sa tahimik na kanto. Hindi to sikat sa kanilang lugar kaya walang ganoong tao. Perpekto para sa isang pribadong pag-uusap. Lumabas si Damien at agad na binuksan ang pinto para kay Belle. "Thank you," sabi niya na medyo naiilang. "You're welcome," sagot naman ito na may bahagyang ngiti. Sa sandaling yon, hindi isang prinsipeng nakita ni Belle, kundi isang lalaki na may dalang mabigat na problema. At ngayon ay handang ipaliwanag kung bakit bigla siyang naging sentro ng mundo nito. Tahimik ang loob ng maliit na coffee shop. May mahina lang na tugtog sa background at ang amoy ng bagong templang kape ay parang bumabalot sa paligid nila. Umuusok pa ang dalawang hawak na tasa niya pero hindi pa umiinom. Samantalang si Damien naman ay tila masyadong seryoso. Parang may binubuong sasabihin sa loob ng isip na to. "So?" Si Belle ang unang bumasag ng katahimikan. "What do you want to talk about, Sir Damien?" Tumingin sa kanya ang binata. Dahan-dahan itong huminga at parang nag-iipon ng lakas ng loob. "I know you already heard about what's happening right now," sabi nito.
It's all over social media. Articles, speculations, and I wanted to apologize. Apologize? Why? Hindi mo naman kasalanan na may kumuha ng picture sa atin sa ospital. Nagkataon lang naman yon. Bagyang umiling si Damien. It is my fault. Seryoso nitong sagot. If it wasn't for me, you wouldn't be dragged into this mess. Tahimik lang na nakinig si Belle. You see, patuloy ni Damien, back in my country, my ex-girlfriend has been making up stories. She keeps telling people that we're still in contact, that we're still together. She's doing it to save her reputation because she cheated on me. Napabuntong hininga ito. And it's been causing a lot of damage, not just to my image but also to my family, the royal family. Tumango si Belle. Naalala niya mga sinabi ng mga kapatid niya kagabi ang balita, ang pagiging prinsipe ni Damien. So when the paparazzi cornered me yesterday, sabi ni Damien, I was tired, stressed, I just wanted everything to stop. Then I told them something impulsive. Napatingin si Belle sa binata. Nagtatakang ekspresyon. What did you tell them po? I told them I'm already in a relationship. Sagot niya. That I'm about to get married. Napamulat ang mga mata ni Belle. And now, because someone saw me with you at the hospital, they think you are that woman. The one I was talking about. Tahimik si Belle. So basically, marahan niyang sabi, lahat ng tao ngayon iniisip na ako ang girlfriend mo? Ang mapapangasawa mo? Exactly. Sandaling katahimikan. Then Damien looked at her straight in the eyes. So, will you be my bride? Parang tumigil ang oras. Ha? Halos pabulong na sambit ni Belle. Will you be my bride? Ulit ni Damien na seryoso pa rin ang tono. Natulala si Belle. Wait, what? Mabilis niyang sabi. Are you serious? What are you even talking about? Agad na umiling si Damien. No, wait. Sabi niya, not really a bride. I mean, not immediately. Maybe a fiancé. Or a girlfriend, something like that. Lalong naguluhan si Belle. Pinaliwanag naman ni Damien ang plano na to kaya lalo lang siya natulala. So, you're saying you want me to be what? Your fake girlfriend? Yes. Diretsong sagot ni Damien. My pretend fiancé. Halos matunaw ang utak ni Belle sa narinig niya. Are you crazy? Napatawa siya ng bahagya pero halatang hindi to biro. Why would I agree to something like that? Dahan-dahang inilapag ni Damien ang tasa nito. I'll pay you, sabi nito. I'll give you whatever you want. Money, help, anything. I'll take care of you and your family. Napatigil si Belle. Sir Damien, I'm serious. Get nito. This is for my image. For my family. If people believe that I've already moved on and I'm with someone else, then my ex's stories won't matter anymore. Then if this is, and we fall for each other, we won't need to pretend anymore. We can make things about us real. Nanlaki mata ni Belle. What? I mean, if our relationship works, mabilis na paliwanag ni Damien, then we don't need to part ways. We can turn this into something real. Tahimik si Belle habang pinoproseso ang lahat. Wait, bigla niyang sabi. What about the girlfriend? You told the paparazzi about in your country? The one you said you're in a relationship with? Umiling si Damien. Oh, there was no girlfriend. Diretsong sagot nito. I just said that to stop my ex. To stop the rumors. I needed something solid. Something people would believe.
And now, because you were seen with me, people think you are that person. And honestly, that's the best chance we have to end this issue. Tumingin si Belle sa tasa niya. Ilang segundo na nag-iisip at pilit pa rin na pinoproseso ng utak niya ang lahat. Kahit na sobrang shock na siya sa lahat ng ito. So basically, marahan niyang sabi at muling nag-angat ng tingin dito. You want to use me to protect your reputation. I know it sounds bad. Mabilis na sagot ni Damien. But I will never hurt you. I promise. You will be safe and you will be compensated fairly. Tumitig si Belle sa binata. You don't even know me. I know. And I'm willing to get to know you more. Sagot ni Damien. And besides, I know you're kind and brave and honest. I saw it when you didn't blame me for the accident. When you cared more about your delivery than your own wounds. Sandaling natahimik si Belle. At sa sandaling yon, alam ni Belle, kahit hindi pa siya sumasagot, na ang alok na iyon ay magbabago ng buong buhay niya. Tahimik lamang si Belle habang nakaupo sa passenger seat ng mamahaling sasakyan ni Damien. Ilang minuto nang nakaraan mula nang iwan nila ang coffee shop. Pero hindi pa rin nagsasalita si Belle at para bang lutang pa rin ang isip niya. Sir Damien, sa wakas ay marahan niyang sabi, bigyan mo po ako ng oras para pag-isipan ang sinabi mo sa akin kanina. Sa ngayon hindi ko pa po mabibigay ang sagot ko sa'yo. Agad na tumingin sa kanya ang binata at sa halip na pagkadismaya, pasasalamat ang nakita sa mga mata nito. Oh, that's more than enough. Nakangiting sagot ni Damien. Thank you for not rejecting me right away. Bahagyang umiti si Belle. Hindi naman ho kasi biro ang hinihingi mo, sabi niya. Hindi yun basta-basta, kaya gusto ko na pag-isipan muna ng mabuti. I know, tugon ni Damien, and I respect that. Ilang sandali pa ay narating na nila ang bahay ni Belle. Pagbukas pa lang ng pinto ng sasakyan, sinalubong na agad si Damien ng mga kapatid ni Belle na para bang nakakita ng artista. Oh my God! Sigaw ng isa. Siya nga talaga! The Prince of Spain! Grabe, Ate Belle! Bulalas ng isa pa. May prince ka palang kaibigan? Natawa si Damien at bahagyang nagtaas ang kamay. Please, sabi niya sa magaan na tono. I'm also just an ordinary person. You don't have to be so formal with me. Pero prince ka po. Nahihiyang sabi ng isa sa mga kapatid ni Belle. I am. Tumangot ngumiti si Damien sa kanila. But I'm not the future king. I'm on vacation. So today, I am just Damien. You can call me Kuya Damien. Napangiti ang mga kapatid ni Belle. Lalo pang humanga sa binata. Pagkatapos magpaalam ni Damien at umalis, agad namang nilapitan ni Belle ang kaniyang ina. Anak, marahang tanong nito. Anong pinag-usapan ninyo ni Damien? Bakit niyo pa kailangang umalis at hindi na lang dito sa bahay mag-usap? Napalingon si Belle sa loob ng bahay sa mga kapatid niyang nakikinig. Wala po, sagot niya. Kinamusta lang niya ako. Nag-sorry ulit siya sa nangyari. Sus! Biro ng isa pang kapatid niya. Sure ka ba? Di kayo nag-date? Hindi nga. Natatawa naman na sagot ni Belle. Huwag ka kayong ano dyan? Pero nang mag-isa na siya sa kanyang kwarto ng gabing yon, hindi na mawala sa isip niya ang sinabi ni Damien. Be my pretend fiancé. Humiga siya sa kama. Nakatingin sa kisame. Hindi naman masamang tao si Damien. Sa katunayan, mabait ito. Gwapo pa. Yung tipo ng lalaking kahit sino ay madaling mahuhulog. At handa pa itong gawin na totoo ang pag-pretend nila. Kung sakali. At kung sakaling papayag siya sa alok na to, malaking tulong din yon hindi lamang sa kanya, kundi sa isang taong may responsibilidad sa buong bansa. Pero hindi niya naman alam kung kaya ba niyang pangatawanan iyon.
Isa lamang siyang simpleng delivery girl. Isang babaeng galing sa hirap. Isang commoner. Kaya ba niyang pumasok sa mundo ng isang prinsipe? Sa pagitan ng realidad at isang napakalaking alok? Alam ni Belle na anumang piliin niya, hindi na babalik sa dati ang kanyang buhay. Bumalik na si Belle sa dati niyang routine matapos noon. Maagang gising, mabilis na bihis, helmet sa ulo, at delivery bag sa likod. Kahit may kaguluhan sa isip niya dahil sa alok ni Damien, hindi pwedeng tumigil ang buhay. Kailangan niyang magtrabaho, kailangan niyang kumita, kailangan niyang suportahan ang pamilya niya. Pero habang nasa kalagitnaan siya ng pagde-deliver, biglang tumunog ang cellphone niya sa bulsa. "Hello?" Sagot niya habang humihinto sa gilid ng kalsada. "Ate!" Halos pasigaw na boses ng bunso niyang kapatid ang narinig niya. "Nasa ospital si Mama. Inatake siya ng sakit." "Ha? Ano nangyari?" Nanginginig ang boses niya. "Nasaan kayo ngayon?" "Nahimatay si Mama sa bahay," sagot ng kapatid niya. "Buti na lang may dumating agad, si Sir Damien. Siya ang nagsugod kay Mama sa ospital." Hindi na siya nag-aksaya ng sandali at agad niya nang pinaharurot ang motor papunta sa ospital kung saan dinala ang kanyang ina. Pawis at kabang bumalot sa kanya habang paulit-ulit niyang iniisip ang ina. Pagdating niya sa ospital, agad niyang nakita ang mga kapatid niya sa labas ng mga sangsilid. At sa tabi nila, nakaupo si Damien. Nakayuko, hawak ang cellphone. Halatang balisa. Tinawag ni Belle ang mga kapatid. Napatingin naman si Damien sa kanya. "Belle?" Marahang sabi ni Damien. "Your mom. She fainted. I found her on the floor. I panicked, so I brought her right away." "Thank you," sabi niya na nanginginig naman ng boses. "Thank you so much." "Don't thank me," sagot ni Damien. "I just did what anyone should do." Ilang sandali pa ay lumabas ang doktor. "Kayo po bang pamilya ng pasyente?" Tanong nito. "Opo," sabay na sagot ni Belle at ng kanyang mga kapatid. "Mabuti na lang at naagapan," paliwanag ng doktor. High blood pressure po ang naging sanhi ng pagkahimatay niya. Kung hindi siya agad nadala rito, pwede sanang maiuwi yun sa stroke. "Pero ayos na po ba siya ngayon?" Tanong niya. "Yes," tumango ang doktor. "Stable na siya pero kailangan niyang magpahinga at uminom ng tamang gamot. Bawal ang stress at pagod." Pagkatapos, pumasok sa silid ng doktor. Pinuntahan ni Belle ang kanyang ina. Nakahiga ito sa kama. May nakakabit na IV, pero gising na at nakangiti. "Ma," halos pabulong na sabi ni Belle. Hawak ang kamay nito. "Anak." Mahina ngunit malinaw na sagot ng ina. "Pasensya na kung pinag-alala ko na naman kayo ng mga kapatid mo. Wala kang dapat ihingi ng tawad, Ma." Agad na sagot ni Belle. "Hindi mo naman ginusto ang nangyari." Hinawakan niya rin ang kamay nito. "Mula ngayon, hindi ka na magtatrabaho, okay? Ako nang bahala." Ngumiti ang kanyang ina. May luha sa mata. Sa gilid ng silid, tahimik na nakatayo si Damien. Kita sa mga mata nito ang pag-aalala at relief. Matapos makausap ang ina at masiguro na maayos na ang lagay nito, lumapit si Belle sa kay Damien. "Sir Damien, kung hindi dahil sa'yo, hindi niya natapos ang pangungusap." "I'm just glad she's okay," sagot ni Damien, pero puno pa rin ng emosyon. Kung hindi dahil kay Damien, baka iba ang naging ending ng araw na yon. Pagkalabas sila ng silid, huminga ng malalim si Belle. "Damien," sabi niya. "Yes?" "I've decided." Tumigil ang binata sa paglakad. "I'll accept your offer," diretsong sabi ni Belle. "I'll be your pretend fiancé." Nanlaki ang mga mata ni Damien. "Belle, are you sure?" "Yes." Tumango siya. "Not just because of what happened today but because gusto ko rin na tulungan ka."
Isang mabagal ngunit taos-pusong ngiti ang sumilay sa labi ni Damien. Oh, thank you. Marahan itong sabi. And I promise, I won't let you regret this. At sa sandaling iyon, kahit hindi pa nila alam kung ano naghihintay sa kanila, pareho nilang naramdaman na may bagong simula na namamagitan sa kanila. Hindi pa man tuluyang humuhupa ang ingay sa social media, mas lalo pa itong lumala. Ang litrato ni Damien at Belle sa ospital ay paulit-ulit na ibinalita. May mga headline na nagsasabing, Spanish Prince finds love in the Philippines at Mysterious Filipina woman steals Prince Damien's heart. Kahit wala pa naman siyang opisyal na sinasabi, ang mga tao na mismo ang nagdesisyon para sa kanila. At dahil doon, hindi na nila pwedeng ipagpaliban pa. I need to go back to Spain. You're coming with me. Seryosong sabi ni Damien kay Belle isang gabi. Noong sinabi ni Damien na kasama siya, nag-alala si Belle kasi ang akala niya ay iiwan niya na ang kanyang pamilya. Pero mali siya ng akala. I know how important your family is to you. They're part of who you are. So they're coming too. Napatingin si Belle sa binata. Bahagyang nagulat. Are you sure? I think that's too much. Hindi ko pwedeng dalhin ang buong pamilya ko sa ibang bansa ng basta-basta. I already arranged everything. Mahinahong sagot nito. House expenses? Everything. I don't want you to feel alone there. And I don't want you to worry about them while you're with me. May kung anong kumurot sa puso ni Belle. Thank you. Mahina niyang sabi. At sa sandaling iyon, mas lalo niyang na-realize, hindi lang ito basta pretend arrangement. Damien was trying. He was considerate. He was kind. Ilang araw lang lumipas at sakay na sila ng eroplano patungong Spain. Ang kaniyang ina, ang kaniyang mga kapatid. Hindi pa rin makapaniwala ang pamilya niya na pupunta sila ng Europe at mas lalo na ang kaharian ng isang Spanish prince. Paglabag pa lang nila sa paliparan, sinalubong na agad sila ng staff ng mga Artojezaga. May mga sasakyang naghihintay. May mga tao na kayuko sa paggalang at may presensya ng mga bodyguard na tahimik ngunit alerto. Grabe! Bulong ng isa sa mga kapatid ni Belle. Parang pelikula. Relax! Natatawa na sabi ng isa pang kapatid ni Belle. Pero parang mahihimatay na ako sa kaba. Pagdating nila sa royal residence, halos hindi naman makapagsalita ang pamilya ni Belle. Napakalaki, napakaganda at parang isang lugar na makikita mo lang sa TV. At sa pintuan, naroon ang mga magulang ni Damien, ang ama nitong hari na may dignidad. At karisma. Ang inang Reyna na may banayad ngunit napaka-elegante ngiti. Welcome, malumanay na sabi ng Reyna. So, you must be Belle. Napayuko naman si Belle. Sobrang kinakabahan kahit papaulit-ulit naman ang sinasabi sa kanya ni Damien na mabait ang pamilya nito, lalo na ang mga magulang. Yes, Your Majesty. Ngumiti lalo ang Reyna at hinawakan ng kamay niya. Oh dear, please call me Mama. You're a family now. Nanlaki ang mga mata ni Belle. Family? Of course. Sabi naman ng hari na nakangiti rin. You're the woman who stole our son's heart. Biglang namula si Belle, habang si Damien naman ay ngumiti lang. Napatawa ang mga magulang nito sa kanilang reaksyon. Hindi rin nagpahuli ang kambal na kuya ni Damien, sina Evander at Lysander. Wow! Biro ni Evander habang tinitingnan si Belle mula ulo hanggang paa. So this is the famous Filipina who made our brother forget his ex. About time. Dagdag pa ni Lysander. We thought you'd be single forever. Hey! Protesta ni Damien. Natawa si Belle, bahagyang nakalimutan ng kaba. You guys are mean, sabi nito pero nakangiti. Welcome to the family.
We're also going to be your older brother, so please be comfortable around us. Sabay din ang sabi ng kambal at sabay na yumuko sa harapan. Sa unang dinner nila, ramdam ni Belle kung gaano kainit at kabait ang royal family. Walang yabang, walang malamig na tingin, puro halakak lang at kwento. Sobrang saya rin ng mga ito na makilala ang mga kapatid niya at kanyang ina. So, Belle, ani ng Reyna habang kumakain sila. How did you and Damien met? Nagkatinginan sina Belle at Damien. Well, he kind of ran me over. Natatawang sagot ni Belle. Napatawa naman ang buong mesa. Oh, that sounds like my son. Biro pa ng hari. Now, biglang sabi ng Reyna na may mischievous na ngiti. When will the wedding be? Biglang nabulunan si Belle sa iniinom. Mom, protesta ni Damien at binigyan din ng tubig si Belle at hinagod ang likod ng dalaga. Hanggang sa kumalma ito. Ang buo nilang pamilya ay nakatingin lang sa kanila. Nakapwa may ngiti sa kanilang mga labi. Sooner or later, sagot nila matapos kumalma ni Belle. And grandchildren? Dagdag ng hari kaya maling napaubos si Belle. Natawa naman ang kanilang pamilya kasi dalawa na sila ni Damien na namumula sa hiya ngayon. We are excited. Ani ng Reyna, na malalalo si Belle hanggang tenga. Papa, saway ni Damien kaya maling tumawa ang buong pamilya. Sa gitna ng mga tawa at asaran, unti-unting naramdaman ni Belle ang isang bagay na matagal niya nang hinahanap. Ang pakiramdam na tinatanggap siya. Sila ng pamilya. Kahit sa gitna ng isang kahariang puno ng korona at tradisyon. At sa tabi niya si Damien ang prinsipe na hindi inaasahang magiging bahagi ng buhay niya ay tahimik na nakangiti, masaya. Dahil kahit nagsimula na sa isang kasinungalingan ng lahat, may isang katotohanan na unti-unting umuusbong at minsan pa nga sa gitna ng pinakamagulong sitwasyon, doon mo makikita ang pinakatunay na koneksyon. Sa mga sumunod na araw matapos ang kanilang pagdating sa Spain, unti-unti nang naramdaman ni Belle ang isang kakaibang init. Hindi mula sa araw ng Europa kundi mula sa mga taong nasa paligid niya. Hindi niya inaasahan na sa isang banyagang bansa, sa loob ng isang royal palace, doon niya mararamdaman ang pinakatotoong pakiramdam ng belongingness. Sa unang umaga pa lamang, nagulat na si Belle nang may kumatok sa pinto ng kwarto niya. Belle? Boses iyon ng Reyna. Are you awake, dear? Mabilis siyang bumangon at nagbukas ng pinto. Yes, ma'am. Ngumiti ang Reyna. Oh no, I told you. Just ma. Pitpit ito ang isang tray ng tsaa at mga pastry. I was thinking maybe you'd like to have breakfast with us and with your family too. Nanlaki ang mga mata ni Belle. You don't have to do that, Your Highness. I want to. Sagot nito. Your family now. May kung ano namang kumurot sa dibdib ni Belle. Hindi siya sanay sa ganitong trato, lalo na galing sa mga taong may ganitong katayuan sa buhay. Sa dining hall ay naroon ang buong pamilya ni Damien. Ang hari, ang kambal na sina Evander at Lysander, at pati na rin ang pamilya ni Belle. Napansin agad ni Belle kung gaanong kabait ang royal family sa kanyang ina at mga kapatid. So, you're the strong woman who raised Belle, sabi ng hari sa mama niya. We owe you a lot. Napangiti ang kanyang ina at halos naiiyak. Hindi po. Ginawa ko lang po ang kaya ko para sa mga anak ko. And you did it beautifully, sagot ng Reyna. Ang mga kapatid ni Belle ay halatang nahihiya sa una, pero nang marinig ang pagbibiro ni na Evander at Lysander, unti-unti silang naging komportable. At doon na-realize si Belle. Dito niya nahanap ang peace kasi wala ni isang matang mapangmata sa pamilya ni Damien. Lahat sila mababait. Walang tinging mapanlait. Walang salitang nagpaparamdam na sila ay mas mababa. Sa Pilipinas, kahit ang sariling dugo, ramdam niyang para bang palagi silang nasa ilalim.
Dito, sa isang palasyo, mas ramdam niyang pantay sila. Sa mga sumunod na araw, madalas na magkasama ang pamilya ni Belle at pamilya ni Damien. Naglalakad sa hardin, nagkakape sa terrace, at nagkakwentuhan na para bang matagal na silang magkakalala. Ang mama ni Belle ay tinuturuan ng Rina kung paano gumawa ng ilang European dishes. Ang mga kapatid ni Belle naman ay tinuturuan ng kambal ng fencing at horseback riding. Grabe, bulong ng isang kapatid ni Belle. Akala ko ang mga royal family sobrang arte at mapagmataas. Napangiti naman si Belle. Akala ko nga rin. Pero hindi pala sila ganun ano. Di sila mga maarte. Oo, sagot ni Belle. At sobrang babait pa. Doon niya mas lalong naintindihan ng isang bagay. Ang mga taong tunay na mayaman hindi kailangang magyabang. Isang hapon, pagkasama sila ni Belle at ng Reyna sa hardin. You know, biglang sabi ni Elena, I've never seen Damien this happy. Napatingin naman si Belle sa Reyna. He smiles more. He laughs more. He looks lighter. Talaga po? Yes. Ngumiti ang Reyna. And that's because of you. Namula si Belle. And that's why you're perfect for him. Dagdag pa nito. You're kind. You're strong. You're genuine. We couldn't ask for more. Mula sa malayo, nakita niya ang hari at ang kambal na pinagmasdan si Damien na may kausap sa tawag. That boy, sabi ulit ng Reyna, is very lucky to have you. Naramdaman ni Belle ang init sa kanyang puso. Hindi rin nagbago ang trato ni Damien sa kanya kung tutuusin. Mas lalo pa itong naging maalaga. Palagi itong nagbubukas ng pinto. Laging siya nagtatanong kung okay lang ba siya. Laging ito ang nauunang mag-adjust para sa kanya at sa pamilya niya. Are you comfortable? Do you need anything? Is your family okay? Madalas iyon na itanong sa kanya ni Damien para lang masiguro na ayos lang siya at comfortable din siya. Minsan hindi niya maiwasang ngumiti. You don't have to worry about us all the time, Damien. I want to, sagot nito. You're important to me. At sa simpleng mga salitang yon, unti-unting bumabalot sa puso ni Belle ang isang damdaming hindi niya inaasahan. Sa gitna ng palasyo, ng mga korona at yaman, doon niya natagpuan ang isang bagay na hindi niya naranasan kahit sa sarili niyang bansa. Isang pamilyang tumatanggap, isang tahanang hindi nang mamaliit, at isang lalaking kahit na prinsipe ay marunong umunawa at rumespeto. Puno ng ilaw at kamera ang conference hall ng palasyo. Sunod-sunod ang pag-flash ng cameras, bulungan ng media at ang mahinang ugong ng mga reporter na sabik sa bawat sagot. Magkatabi sina Belle at Damien sa mahabang mesa. Hawak ni Damien ang kamay niya sa ilalim ng mesa. Hindi para sa palabas kundi para iparamdam na hindi siya nag-iisa. Relax, bulong nito. You're doing great. Huminga ng malalim si Belle at tumango. Your Highness, sabi ng reporter, we recently found out that Miss Belle used to work as a delivery girl and a waitress in the Philippines. How did you manage such a life before meeting the prince? Tahimik ang buong hall. Ngumiti si Belle. Hindi pilit, hindi scripted. I worked because I had to, sabi niya. My father died early. Bigla kaming naiwan na walang sandalan. So I became the one who stood up for my family. May kaunting panginginig ang boses niya, pero hindi siya umiwas. I delivered food. I waited tables. I did whatever honest job I could. I wasn't ashamed of it. In fact, I am proud. I wanted my mom and my siblings to eat, to go to school, to feel safe. Nagpalakpakan ng ilan. And how did you handle the hardship? Tanong ng isa pa. I didn't do it alone, sagot niya. My family was always there. When I was tired, they reminded me why I was doing it. When I wanted to give up, they held me.
That's how I stayed strong. Napatingin kay Belle si Damien. May halong paghanga at pagmamahal sa mga mata nito. Your Highness, tanong ng isa pang reporter, is this one of the reasons why you fell for her? Hindi naman nag-atubili si Damien. Yes, diretso nitong sabi. She is strong. She is hardworking. And she loves her family with everything she has. Tumingin ito kay Belle. That kind of woman you don't just admire. You honor her. Muling nag-ingay ang mga kamera. Kinabukasan, puno ng balita ng mga papuri kay Belle. A princess by heart, the woman who worked before she wore a crown. Iyon ang madalas na kwento tungkol kay Belle. Sa mga sumunod na linggo, naging bahagi na ng araw ni Belle at Damien ang pagdalo sa iba't ibang charity events, mga fundraising gala, children's hospitals, refugee shelters at education foundations. Laging magkatabi ang dalawa, laging magkahawak ng kamay. Sa mata ng mundo, sila ang perpektong royal couple. At sa puso nila, may unti-unting nagbabago. Sa una, lahat ay acting. Mga ngiti para sa kamera. Mga lambing na para sa headlines. Pero habang tumatagal, napapansin ni Belle na hindi niya na kailangan na magpanggap. Si Damien ay natural na maalaga. Kapag malamig ang venue, ito ang mag-aabot ng shawl. Kapag masikip ang crowd, ito ang tatayo sa harap niya to make way for her. Kapag may reporter na masyadong malapit, ilalapit siya ni Damien sa gilid nito na para bang sinasabing, "She's with me." At sa bawat maliit na kilos na yon, parang may kumikiliti sa dibdib ni Belle. Why does this feel so real? Minsan habang naglalakad sila papasok sa isang children's hospital charity, bigla siyang napahinto. Damien, mahina niyang sabi, do you ever feel weird about all of this? Napatingin sa kanyang prinsipe. About pretending? Tumango siya. Ngumiti naman ito ng bahagya. I think we stopped pretending a while ago. At doon ay parang tumigil ang mundo ni Belle. Dumating ang gabing iyon ng isang engranding formal party sa palasyo. A celebration for their public relationship. Crystal chandeliers, classical music, mga eleganteng bisita mula sa iba't ibang bansa. At si Belle, nakasuot ng gown na sobrang bumagay sa kanya at lalo pang nagpatingkad sa kanyang angking ganda. Tumigil ang ilang usapan nang pumasok sa ni Damien. Breathtaking. Bulong ng mga bisita habang nakatingin kay Belle. She's absolutely gorgeous. Inawakan ni Damien ang kamay niya. Nervous? Yes, but I can manage. Sabi naman ni Belle pero ngumiti. Ngunit hindi niya inaasahan na sa gabing yon ay doon niya rin makikilala si Ariana, ang ex ni Damien. Elegant, beautiful, cold. Iyon na iyon ang dalaga. Nakatingin dito kay Belle na parang siya ang kasalanan ng lahat. Lumapit si Ariana hawak ang champagne. So, this is her, sabi nito. Hindi malang tinatago ang panunuya. The famous Filipina. Ngumiti si Belle kahit ramdam niya ang tensyon. I've heard a lot about you, sabi ni Ariana. A waiter, a delivery girl. No degree, no status. How interesting. And yet, I'm the one standing beside him tonight. Napangiti si Ariana ng mapait. You don't belong here. Hindi naman pumayag si Damien sa pagsasalita ni Ariana ng ganon kaya nagbanta ito kay Ariana. Pero sadyang ayaw pa rin itong tumigil dahil alam ni Ariana na hindi sila makakagawa ng kahit anong ikakasira ng image nila sa harap at kailangan nilang manatiling kalmado. Well, sabi niya, diretso sa mata nito. This delivery girl is loved, protected, and chosen. Something you never were. Natameme si Ariana at noong akmang magsasalita ulit, sumingit si Damien. Whatever you want to say about my fiancé,
Keep it to yourself. Tiningnan nito si Belle na may pagmamalaki sa mga mata. She is my peace, and I won't let anyone disturb it. You've done enough in the past few months by spreading rumors, and I won't allow you to ruin our peace again, Ariana. Pagkatapos ng eksena sa party, literal na parang gumuho ang mundo ni Ariana. Hindi dahil sa sigaw, hindi dahil sa iskandalo, kundi dahil sa katahimikan. Ang klase ng katahimikan na sumunod kapag alam ng lahat na talo ka na. Umalis si Ariana sa party na nakayuko ang ulo. Dala ang mga matang puno ng galit at kahihiyan. Hindi na ito nalapitan ng mga bisita. Wala nang gustong makiugnay sa babaeng nagtangkang yurakan ng fiancé ng isang prinsipe sa harap ng buong high society. At si Belle nakatayo pa rin doon, matatag at puno ng tiwala sa sarili. Kasi siya yung tipo na hindi kailanman magpapaapi. Lumapit ang Reyna, ang ina ni Damien, at marahang hinawakan ng kamay ni Belle. My dear, sabi nito sa mahinahong tinig, I am deeply sorry that you had to go through something like that tonight. Sumunod ang ama ni Damien. You didn't deserve that. No woman does. Ngumiti naman si Belle. Your Majesties, sabi niya. It's okay. I've faced worse before. And I know who I am. I know my worth. What she said doesn't define me. Napatingin ang Reyna sa kanya, halatang lalong humanga. You are strong, sabi nito. And that makes you even more beautiful. Ngumiti si Damien at ipinagmalaki siya. You know, dagdag ng hari, you are becoming more endearing day by day. Don't ever lose that fire. Kinabukasan, habang nasa terrace si Belle, kasama ang kanyang ina, tumunog ang telepono. Mga kamag-anak mula sa Pilipinas. Ate! Sigaw ng boses sa kabilang linya. Totoo ba? Nasa Spain na kayo? Engaged na talaga si Belle sa prince? Napatingin ang mama niya kay Belle bago sumagot. Oo, totoo ang lahat ng yon. At biglang nagbago ang tono. Wow, congratulations! Grabe, ang galing naman ni Belle. Ang swerte-swerte ninyo. Si Belle ay tahimik lamang na nakikinig sa mga papuri nila at kung paanong bigla silang kinilala ng kamag-anak ng mga ito matapos ang lahat ng pangahamak nila noon sa kanila. Noon ang mga boses nila ay puno ng pagmamaliit, pero ngayon, puno na ng paghanga. Pero hindi na iyon ang mahalaga. Hindi dahil wala na siyang pakialam sa mga taong iyon, kundi dahil hindi niya na kailangan na patunayan ang sarili niya sa kanila. Pagkatapos ng tawag, huminga siya ng malalim. Ma, sabi niya, nakakatawa rin minsan ano? Ngayon lang kami nila nirespeto. Ngumiti ang mama niya. Sabi nga nila, saka lang nakikita ng tao ang halaga mo pag may napatunayan ka na sa kanila, kapag nag-shine ka na. Ngumiti si Belle. But I already knew my worth even when I was in the dark. At sa sandaling iyon, alam niya na hindi siya naroon sa Spain para patunayan ang sarili niya sa mundo. Naroon siya para maging tapat sa sarili niya, sa pamilya niya, at sa pagmamahal na unti-unting nagiging totoo. Walang sino man ang nakakaalam kung paano nalaman ni Ariana ang totoo. May nagsabing may nakarinig. May nagsabing may nag-leak mula sa loob ng palace. May nagsabing matagal na raw itong naghahanap ng butas. Basta isang umaga, pagising ni Belle, nag-aapoy na ang buong social media. Fake engagement? Prince Damien and his fiancé? Just a cover-up? Belle, hired girlfriend? Paulit-ulit na lumalabas ang mga headline. Sa loob naman ng palasyo parang may lindol. Ang mga staff ay nagmamadali at hindi na magkanda o gaga para linisin ang issue na muling kumakalat. Ang mga guards ay nagkakagulo na para pigilan ang mga reporters na gusto silang kunan ng panayam. Ang Royal PR team ay halos hindi makahinga. At si Belle nakaupo sa gilid ng kama, hawak ang cellphone. Nanginginig ang mga daliri habang binabasa ang mga comments.
Of course it's fake. She's just a commoner. Bayaran lang yan. Prince deserves better. Parang bumalik ang lahat ng panalait na iniwan niya sa Pilipinas. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Damien. Agad itong lumapit kay Belle at hinawakan ang kanyang mukha. Hey, mahina nitong sabi. Look at me. Tiningnan nito ni Belle at nangingilid ang luha. I'm so sorry, bulong ni Belle. Because of me. Damien shook his head. No, because of lies. And we will face them. Makalipas ang ilang oras, nagtipon ang buong media sa Grand Hall ng Palace. Naroon ang Hari at Reyna. Naroon ang kambal na prinsipe. At sa gitna, si Damien at si Belle. Magkahawak ang kamay. Tumayo si Damien sa harap ng mikropono. Good afternoon, matatag niyang sabi. I am here to address the rumors that have been circulating. Tahimik ang buong hall. I understand the confusion. I understand the doubt. But let me make this clear. Tumingin ito kay Belle. My relationship with Belle is real. Nagbulungan ng mga tao. Yes, it did not start the way fairy tales usually do. Pagpapatuloy nito. But not all love begins with fireworks, isn't it? Some love begins with respect, with gratitude, with understanding. Huminga ito ng malalim. What we have started with was respect, and respect grew into something deeper, into care, into love. Tumayo si Belle at bahagyang nanginginig pero matapang. I didn't come here to deceive anyone. I came here as myself. A woman who loves her family. A woman who respects this man beside me. Tumingin siya kay Damien. And whatever the world thinks, what matters is what we are to each other. Bumalik si Damien sa mikropono. I apologize for the chaos this has caused. Anito. But I will not apologize for choosing Belle. Tumahimik ang buong hall. If there is a woman I see my future with, it is her. Not because she's perfect, not because she fits a title, but because she is true and she's the one I admire and truly love. Hinigpitan nito ang hawak sa kamay ni Belle, and that is enough for me. Sa sandaling yon, hindi na mahalaga kung paano nagsimula. Ang mahalaga, pinili nilang ipaglaban ng isa't isa sa harap ng buong mundo. Pagkatapos ng conference, tila biglang bumigat ang hangin sa loob ng palasyo. Parang lahat ng ingay ng mundo, ang media, ang chismis, ang sigawan ay naiwan sa labas ng makakapal na pader. Naiwan na lamang sina Belle at Damien sa harap ng dalawang taong pinakamahalaga sa buhay ni Damien, ang Hari at Reyna ng Spain. Tahimik ang silid, mabigat ang katahimikan na bumalot sa kanila. Parang may hinihintay na hatol. Ang Reyna ang unang nagsalita. Magaan pa rin ang tono ng boses nito, pero naman na may bigat ang bawat salita. Damien, Belle, we know the whole truth, sabi nito. We don't know if what the world is saying is right. We don't even know if what you have is something that started as pretending. Nagkatinginan si Belle at Damien. Ngumiti ang Reyna ng bahagya. But we do know is that when we look at you, we see two people who care deeply for each other. Tumango ang hari. We have watched Belle. Seryoso nito. How she carries herself. How she respects this family. How she loves Damien. Whether this began as something real or not, we truly hope it ends in something real. Huminga ng malalim si Damien. Then he took a step forward. Ma, pa, sabi nito. I need to be honest with you. Biglang tumigil ang tibok ng puso ni Belle. Yes, patuloy pa ni Damien. It started as pretending. I was desperate to protect my name. And Belle agreed to help me.
Napahigpit ang hawak ni Belle sa palda ng suot niya. But somewhere along the way, I stopped pretending. Napatingin ito kay Belle. I fell for her. And for her courage, her kindness, her strength. And I don't want this to be a lie anymore. Natahimik ang buong silid. Si Belle naman ay parang may kumirot sa dibdib niya. Hindi sa sakit, kundi sa isang bagay na matagal niya nang pinipigilan. Tumayo ang Reyna at lumapit sa kanya. Belle, mahinahon itong sabi. No matter how this started, what matters is what you choose now. Ngumiti ang hari. And whatever that choice is, we will respect it. Matapos ang ilang sandali, iniwan silang dalawa ng hari at Reyna. Naiwan sina Damien at Belle sa silid, magkatapat. Parang dalawang taong nasa gilid ng bangin. Isang hakbang na lang, mahuhulog na sa katotohanan. Belle, mahina ngunit seryoso ang boses ni Damien. I meant every word I said out there. I don't want you as a pretend fiancé anymore. Lumapit ito ng kaunti sa kanya. I want you as my real one. If you'll give me a chance. Tahimik naman si Belle ng ilang segundo. Naririnig niya ang tibok ng sariling puso. Naalala niya ang lahat. Kung paano siyang tinulungan ni Damien. Kung paano niya itong prinotektahan. Kung paano siya nitong tiningnan na parang siya lang ang tao sa mundo. I was scared, sabi ni Belle sa wakas. Scared that this world is too big for someone like me. Ngumiti si Damien ng banayad at totoo. And I was scared that someone like you would never choose someone like me. Nagkatinginan sila. Huminga ng malalim si Belle. Then maybe we should stop being scared. Dahan-dahan niyang iniabot ang kamay niya. I'm willing to give us a chance. A real one. Parang huminto ang oras nang hawakan ni Damien ang kaniyang kamay. Then I promise, bulong nito. This time, I will love you not as part of a story, but as part of my life. At sa sandaling iyon, sa gitna ng kaguluhan ng mundo, nagsimula ang isang bagay na hindi na kailanman magiging peke. Matapos ang lahat ng iskandalong ginawa ni Ariana, tuluyan na rin itong humarap sa mga kaso na isinampalaban dito. Hindi lang ito simpleng chismis sa mga kasinungalingang pinakalat nito. Sumira iyon sa reputasyon ng palasyo, ng royal family at maging kay Belle. Kaya't ngayon, sa unang pagkakataon si Ariana kailangang managot. Hindi man ito kinatuwa ni Belle at Damien, ramdam nila na ito ang nararapat. Hindi dahil gusto nilang magigante, kundi dahil may mga bagay na kailangan na tapusin para tuluyan ang makalaya ang lahat mula sa nakaraan. At sa gitna ng lahat ng iyon, may isang bagay na mas pinili nilang pagtuunan ng pansin ng isa't isa. Hindi na sila nagtatago, hindi na rin sila nagkukunwari. Sa halip ng mga stage ng ngiti para sa kamera, ang meron na ngayon ay mga tunay na tawa, mga simpleng date sa hardin ng palasyo, at mga gabing magkatabi silang nag-uusap tungkol sa mga pangarap. Belle, sabi ni Damien isang hapon habang magkasama silang naglalakad sa garden. I don't want to just be your fiancé because of circumstances. I want to earn you. Ngumiti si Belle, bagyang napangiti sa sincerity nito. You already are, biro niya, pero may lambing sa boses. Hindi naman niya sinara ang puso niya. Binigyan niya si Damien ng chance sa patunayan ang pagmamahal nito sa kanya at kung gaano itong katapat sa mga salita. At si Damien naman, buong puso itong tinanggap. Hindi lang siya nanligaw sa pamamagitan ng mga bulaklak o mamahaling regalo. Mas madalas sinusuportahan niya ang mga pangarap ni Belle. Ang gusto nitong mag-aral ulit, ang pag-angat ng pamilya nito, ang pagbibigay ng mas magandang buhay sa kanyang ina at mga kapatid, at maging ang kagustuhan ni Belle na magtrabaho ulit dahil ayaw nito na umasa sa royal family. I don't want to cage you in a palace, sabi ni Damien minsan. I want you to grow, and I want to grow with you. At doon unti-unting nahulog si Belle
Hindi dahil sa isa itong prince, kundi dahil sa isa itong taong marunong magmahal. Sadyang mapaglaro ang tadhana. Marami itong mga twists na kailanman hindi natin mahuhulaan. Minsan masaya, minsan maganda, at minsan naman masakit, pero ang lahat ng yon, gaano mang kapait o kaganda, ay may purpose. Para hubugin ang ating pagkatao at patibayin ang future na nakalaan para sa atin. Ang dating pretend ay naging pangako. Ang mga ngiting para sa camera ay napalitan ng mga ngiting para sa isa't isa. At isang araw, sa harap ng pamilya ni Damien at ng pamilya ni Belle, saksi ang mga nasasakupan ng mga Arto Crizaga sa isang seremonya na puno ng kasiyahan at tunay na pagmamahalan, sila ay ikinasal. Hindi dahil kailangan, hindi dahil sa kailangang protektahan ng imahe, kundi dahil pinili nila ang isa't isa. Si Belle, ang dating delivery girl na minamaliit ng mundo, ay naging babaeng minahal ng isang prinsipe, hindi dahil sa ganda o sa kwento niya, kundi dahil sa kung sino siya. At si Damien naman, ang prince na minsan nagtago sa likod ng ngiti, natutong maging totoo dahil sa sarili. One thing was sure, hindi sila perpekto. Marami silang maling ginawa at alam nila na may mga mali pa silang magagawa. Pero sila ay nagkakaintindihan, handang unawain ang isa't isa, magkakampi at handang gawin ang lahat para sa isa't isa. At iyon ang dahilan kung bakit sa kabila ng lahat ng unos na dadaanan nila, mananatili silang magkasama, masaya at nagmamahalan. Bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!